lessons from the life of Joseph. Now, the key verse here is Genesis 50 verse 20. Basahin natin sabay-sabay. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Una, ano ba yung mga lessons na matutunan natin kay Joseph? Number one, his persecutions. Okay, alam natin that Joseph experienced 13 years of continuous persecution from his 10 brothers and from Potiphar's wife. So, si Joseph binenta ng kanyang mga kapatid, pero una pinagtangka ang patayin, inihulog sa balon, at balak nilang iwanan doon hanggang sa mamatay. Pero sabi nung kuya, si Reuben, yung panganay, wag naman natin gawin yan. Sa kapatid din naman natin yan. Kaya sabi ni Reuben, ibenta na lang natin. So, na-convince yung siyam na magkakapatid, sige, binenta nga. Pero actually, ano lang yun ni Reuben, kasi sabi niya, ililigtas ko to. Pagka may pagkakataon, ililigtas niya sa balon. Kaya lang, pagbalik niya, naunahan siya ng siyam na kapatid na ibenta na. Kaya si Joseph nakarating sa Egypt. Ang layo na nilakbay ni Joseph. Napunta sa Egypt, naging alipin ni Potiphar. Si Potiphar, one of the generals in the palace of Pharaoh. Nandun na si Joseph, ilang taon si Joseph doon sa kay Potiphar, doon na nagbinata si Joseph. Yung asawa ni Potiphar ay nagkaroon ng pagnanasa kay Joseph. Araw-araw kinakalabit si Joseph. Talaga siniseduce niya si Joseph. Pero ang sabi ng Bible, si Joseph ay patuloy niyang tinatanggihan itong asawa ni Potiphar, at nung pagkakataon na nga na talagang niyakap na siya, itong asawa ni Potiphar, dahil hindi na makapagpigil sa panggigigil, ang ginawa ni Joseph, tumakbo. Hindi palapit doon sa babae, palayo. Nahablutan naman ni Potiphar's wife yung damit ni Joseph. Nahubaran si Joseph ngayon. Dahil napahiya, nasira yung amor proprio ni Potiphar's wife, nagsisigaw, nire-rape ako, rape. So, ayun, si Joseph napunta sa kulungan. Bakit? Dahil sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. What's the lesson in that? Hindi lahat ng pagkakataon na sumusunod tayo sa Diyos, mabuti yung nangyayari sa atin. May mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos na yung pagsunod natin sa Kanya, we will experience persecutions. Sabi doon sa Psalm 119, verse 71, my suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. So yung persecution ni Joseph, ginamit ito ng Panginoon in order to teach him many things, to refine his character. The same thing with all of us. Naunawaan po natin na may mga pagkakataon na hindi tayo makuha sa pangaral. Hindi tayo makuha sa sa paalala. Hindi tayo makuha sa warning Matitigas sa mga ulo. Ang ginagawa ng Panginoon, sige, persecution. You will be persecuted. Kasama sa persecution na yan, trials, troubles, sufferings, problems. Hinahayaan ng Diyos lahat yan. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos, ayaw niyang manatili tayo sa kasalanan na sinisira natin ang ating mga buhay. If God will leave us on our own, tandaan niyo to, if God will leave us on our own at pababayaan tayo ng Diyos, we will live a self-destructive life. Wawasakin natin ang buhay natin kung wala ang Diyos sa atin. So that is why Psalm 119 verse 71 is very important. My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Pangalawa, his perseverance. Perseverance, bakit? Sobrang dami nga ng pagsubok ni Joseph for 13 consecutive years. Joseph's perseverance made him endure all the severe trials in his life. His perseverance strengthened his faith in God's sovereignty. Ano ba yung sabihin ng God's sovereignty? Ito yung nakapangyayaring kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi natin God is sovereign, ibig sabihin, kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag plinano ng Diyos, mangyayari. Kapag itinakda ng Diyos, mangyayari. So, si Joseph, he rested in the knowledge of God's sovereign power and grace over his life. Hindi nagtantrum si Joseph, hindi niya sinisi ang Diyos, hindi niya bliname ang Diyos sa mga nangyayari sa kanya, kung hindi nanatili siyang mapayapa dahil alam niya na alam ng Diyos ang ginagawa ng Diyos sa buhay niya at hindi nagkakamali ang Diyos. Ang Diyos makapangyarihan na kaya niyang itwist ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. James 1:2-6, consider it pure joy
Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. So ano ibig sabihin nito? Ang sabi ito, consider it pure joy. Grabe, no? Ano yung joy na yun? What will you consider pure joy? You consider pure joy all the trials. Ang sabi doon, varied trials, trials of many kinds. Many kinds. Ang sabi dyan, many colors pala yan. Different kinds of trials. Consider it pure joy. Maging kagalakan ito. Ang hirap, no? Mga kapatid, anong kaibahan ng happiness sa joy? Ilang beses ko nang nasabi ito, no? Happiness is, you are happy, you feel happiness because the circumstances around you are favorable. Kasi nga, kung uugatin daw natin yung salitang happiness from the root word, the hap, H-A-P. Hap means chance. So pag sinabi mo, I am happy, parang sinasabi mo, I am happy because the chances are favorable to me. The circumstances are favorable to me. Kumbaga, ang gaganda ng mga nangyari sa akin, kaya happy ako eh. Pero ano yung joy? Joy is a gift from God that in spite of unfavorable circumstances in your life, in spite of the ugliness of the situation in your life, you can still find joy in your heart. Why? Because joy is a gift from God. That is why ang sabi dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops what? Develops perseverance. And then perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Anong purpose ng perseverance? Anong purpose ng patience? In order to complete our maturity, in order to help us mature in our faith. Naunawaan natin. Kaya yung iba, palipat-lipat ng asawa, palipat-lipat ng trabaho, palipat-lipat ng simbahan, palipat-lipat ng kurso, ng school, kapag ka nakakaranas ng mga problema, hindi ka magmamature. Magmamature ka lang if you will persevere in spite of the trials. Hindi masamang magtanong sa Diyos. Ha? Kasi ako marami din akong tanong sa Diyos. Ang masama, magtampo. Hindi masamang sabihin natin na sumama ang loob mo sa mga pangyayari, na hindi mo matanggap, ma-disappoint. Ang masama, yung mag-backslide. And then, pangatlo, his promotion. Ito, maganda, sarap nito. Ito yung sabihin natin na dumating na yung panahon na si Joseph ay kailangan nang i-promote ng Diyos. After 13 years of suffering, God promoted Joseph at the most exact time when God saw that Joseph's character was already right for leadership and he was trustworthy to carry the level of authority in his life. God gave the promotion that Joseph did not ask for. In the past 13 years of his sufferings, napanaginipan ba ni Joseph, di ba? He's a dreamer, di ba? Napanaginipan ba ni Joseph kahit minsan na siya magiging governor of Egypt? Napanaginipan ba niya kahit minsan that he will be the second most powerful man on earth next to Pharaoh? Napanaginipan ba ni Joseph yon? Pinaniniwalaan ni Joseph yung mga kwento ng kanyang mga lolo at mga tatay niya, ng tatay niya si Jacob, yung mga lolo niya. Pinaniwalaan niya na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Mapalad tayo, may Bible tayo. Si Joseph, walang Old Testament, walang New Testament. Wala. Naintindihan nyo ba? Walang mga memory verses no panahon na yon. Walang mga cell group, discipleship. Walang mga pastor ng panahon na yon na linggo-linggo nakakapakinig ka ng Word of God na na-encourage ka. Walang ganon sa panahon ni Joseph. Naintindihan nyo ba? Pero si Joseph, nanatili yung faith niya. Mas mapalad tayo ng 100 beses kaysa kay Joseph. Because we have the Bible. We have the fellowship of the believers. We have a pastor who is praying for us and preaching to us. Joseph did not ever dream of being the second most powerful man on earth. All he dreamed was to go back to Canaan and see his father Jacob again.
and his brother Benjamin. Yun ang pangarap niya. Nakilang ba ako makakabalik sa tatay ko? Kailan ko makikita yung bunso kong kapatid, si Benjamin? Yun ang pangarap niya in the past 13 years na siya nagdurusa. Hindi niya pinangarap at hindi niya inasam na someday magiging ruler ako. Someday I will be one of the most authoritative persons on earth. At kayo mga kapatid ko, pagdudusahan ninyo yung ginawa niyo sa akin. Walang ganoon. Hindi alam ni Joseph, pine-prepare pa siya ni Lord sa isang napakagandang posisyon. Hindi alam ni Joseph yon. Si Lord lang nakakaalam. Let me say this, tandaan niyo ito, sasabihin ko, sinet up ni Lord si Joseph. Mula nung nabenta si Joseph kay Potiphar, napunta ng Egypt. And then, si asawa ni Potiphar, pinagtangkaan siya at pinakulong. Kung si Joseph ay nakulong na, andoon yung butler saka yung baker ng hari. Tinulungan ni Joseph ma-interpret yung panaginip ng butler at ng baker. Ang sabi ni Joseph doon sa butler, pag nakalaya ka, huwag mo kalimutan. Sabi ni butler, syempre naman. Pero 2 taon nang lumipas, nakalimutan ni butler si Joseph. So kasama lahat yan, mga kapatid, doon sa pangyayari sa buhay ni Joseph. Sinet up ni Lord lahat ang mga bagay-bagay na yan. Tingnan niyo mga pangyayari sa buhay ninyo. Hindi ba sabihin natin, bakit Lord, ba't ganun? Parang ang papangit. Parang hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko. Bakit kung sino pa yung ang mga pinahalagahan ko sa buhay, sino pa yung nawala sa akin? Lord, bakit? Nagtrabaho naman ako. Maayos naman ako. Fair naman ako. Wala ako yung nagrabyadong tao. Pero ako pa yung natanggal. Ako may walang trabaho. Bakit ako pa rin yung nalugi yung business? Bakit ako pa yung iniwanan ng asawa? Maaring may mga ganyang sitwasyon. Hindi ko alam. Hindi ko kayo kilala lahat. Hindi ko alam yung mga pangyayari sa buhay ninyo. Bakit yung mga estudyante, Lord, ako nga yung nagpapakopya, Lord eh. Bakit ako pa bumagsak? Pero hindi mo alam, sineset up ka pala ni Lord. Inaayos pala ni Lord ang mga pangyayari sa buhay mo dahil pag dumating na yung tamang pagkakataon, ipopromote ka na ng Panginoon. 1 Peter 5, 6, and 7. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So sabi dyan, humble yourselves. Magpakababa ka. Ibig sabihin, magpakababa ka sa Panginoon. Mag-submit ka sa pagkahari ng Diyos, mag-submit ka sa pagka-lordship ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magmayabang. Huwag mong labanan ng Diyos. Huwag mong sabihin, kaya ko to, Lord. I don't need you. Stay ka lang dyan, Lord. Kaya ko. Pag di ko na kaya, saan ako tatawag sa'yo? Hindi. Humble yourselves under God's mighty hand. Ang konteksto ng unang Pedro, persecution. Trials, troubles, temptations, tribulation. Ang sabi ni Peter, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Magpakababa ka. You are suffering right now. Magpaka-humble ka sa Panginoon. Huwag ka magmayabang. Huwag kang lumaban sa Diyos. Kundi, magpakababa ka, umamin ka, hindi mo kaya yan, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. At ang sabi dyan, pagdating ng panahon, takdang panahon, iaangat ka ng Diyos. Kailan yung due time na yon? Kapag natutunan mo yung mga lessons mo, pag natutunan mo yung gustong ituro sa iyo ng Diyos, that is the due time. And when due time comes, He will lift you up in honor. Naintindihan nyo, kagaya nangyari kay Joseph. At ang sabi niyo verse 7, cast all your anxiety on Him. Ibalibag mo sa Diyos lahat ng alalahanin mo dahil nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ni Lord. Huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos dahil nasa gitna ka ng pagsubok. Huwag mong isipin kinalimutan ka ni Lord. In fact, ang mata niya nakatingin sa iyo. Binabantayan niya, how will you respond in the times of trials, troubles, and temptations? Naintindihan natin? So, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up in due time. Pangapat is pardon, forgiveness. Ito, nilibing na nga si Jacob, di ba? Kung pagkalibing, 70 days na pinaglamayan. Sabi ng mga kapatid, nag-usap-usap, patay tayo nito. For 17 years, na nabuhay sila sa Egypt, na si Joseph as governor, akala ng mga kapatid ni Joseph, hinihintay na ni Joseph na mamatay si Jacob at bubeltahan sila. Naintindihan nyo ba? Yung takot na dala-dala nung 10 kapatid, yung takot kay Joseph
for 17 years pero before they went to Egypt, di ba, according to my sermon, napatawad na sila ni Joseph, di ba? Napatawad na eh. Pero yung kapatawaran na binigay ni Joseph sa kanila, hindi pala nag-sink in sa puso nila. Hindi tinanggap. So eto matindi rito mga kapatid ha. Kapag ikaw pinatawad ka ng Diyos, tanggapin mo na talagang pinatawad ka. Hebreo 8 talatang 12, ang Diyos forgive and forget. Ano sabi dun sa Hebreo 8:12? Buksan nga ninyo sandali. Napakahalaga nito ha. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Sa Lord, forgive and forget. Alam niyo, may mga pagkakataon na naalala ko lahat ng mga kasalanan ko na nagawa ko 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago. Bigla na pumapasok sa isip ko, naiiyak ako. Sabi ko, parang wala akong karapatang magpastor. Pero alam niyo, pinakita sa akin ni Lord dito, anak, pinatawad na kita at kinalimutan ko na lahat ng mga kasalanan mo. Naintindihan niyo ba? Kung pinatawad ka na ni Lord, tanggapin mo yan at isipin mo, kinalimutan na ni Lord yan. Hebreo 8, talatang 12. Matuto ka magpatawad sa sarili mo. Itong 10 magkakapatid na ito, hindi nila napatawad yung sarili nila. Kaya all throughout the 17 years of their stay in Egypt, they were living in guilt. Naintindihan niyo ba? Hindi matanggap itong 10 magkakapatid na to na pinatawad na sila ni Joseph. Kaya nung namatay na, ilibing si Jacob, ang sabi nila, Joseph, alam mo ba, nung nabubuhay pa yung tatay natin, ang sabi, patawarin mo daw kami. Huwag mo daw kaming gagawa ng kasamaan. Alam niyo, anong sabi ni Joseph? Umiyak si Joseph, di ba? Grabe iyak ni Joseph. Sabi ng mga Bible scholars, kaya umiyak si Joseph, hindi matanggap ni Joseph na napatawad na niya yung mga kapatid niya, pero all throughout the 17 years, hindi pa nila matanggap yung kapatawaran na ibinigay ni Joseph. So, that is why, mahalaga po itong pardon. Joseph gave the forgiveness that his brothers were longing for so long a time. There is power in forgiveness, and there is a curse in unforgiveness or unrepentance. Alam niyo ba, nung ako'y unang-una ako nag-mission sa Aklan, naalala ko to, marami kong mga na-enkwentro doon ng mga kababalaghan sa Aklan. And then, bago kami umalis, sabi na, Pastor, puntahan nga natin ito kasi ito, may sakit itong asawa ng pastor. Pag-pray mo lang bago tayo umuwi. So, puntahan namin. Nakahiga yung babae, yung asawa ng pastor. Sabi ko, Sister, Pastora, ipag-pray ko muna kayo, pero bago kayo ipag-pray, humingi muna kayo ng tawad sa Diyos. Ano yung sabi sa akin? Pastor, ako naman, napatawad ko na lahat. Sabi sa akin, napatawad na raw niya lahat. Okay magsalita, malakas ang boses eh. Pero sa loob-loob ko, nako, medyo kinabahan ako. Pinag-pray ko siya, pinag-pray ko una. Habang nagpe-pray ako, nakakita ako ng isang t-shirt na mayroong letter U dito. And then, I prayed right away for the interpretation. Sabi ko sa kanya, Sister, Pastora, alam niyo, habang nagpe-pray ako sa inyo, nakakita ako ng t-shirt na mayroong letter U. Ang impression ng Holy Spirit sa akin, that is unforgiveness. Magpatawad po kayo. Kaya kayo may sakit kasi mayroon kayong unforgiveness. So sabi niya, Pastor, ako, nakapagpatawad na ako, wala na ako sama ng loob. So wala akong nagawa kundi ipag-pray, Lord, mahabag po kayo, pagalingin po ninyo, ganyan-ganyan. Paglabas namin ng bahay, meron akong 4 na pastor na kaibigan na naghahatak sa akin doon, na sabi sa akin, Pastor, natumbok mo. Sabi ko, anong natumbok ko? Ang daming unforgiveness niyan. Ang daming sama ng loob niyan. Alam niyo, after a month, binalitaan ako. Sabi ko, kumusta na yung pinag-pray natin sa Aklan? Anong sabi ng mga kaibigan ko, Pastor? Patay na, Pastor. After a month, patay. Sabi ko, hindi ko makalimutan yan eh. Because of unforgiveness, hindi tumalab yung prayer of healing. So kaya mga kapatid, no, kung kayo, mayroon pa kayong unforgiveness sa puso ninyo, magpatawad kayo. That is one of the hindrances bakit hindi tumagaling yung ating mga karamdaman o hindi tayo nag-prosper sa ating buhay Kristiyano because of unforgiveness. There is a Bible verse sa Matthew 18:21-22. Sabi ni Peter kay Lord, Lord, gaano kadalas ba ako magpapatawad? Gaano karami? 7 times, Lord? 7 times? Alam niyo sa Bible kasi, sa Old Testament, 3 times lang. Pagka nagpatawad ka 3 beses, okay na. Pang-4, pag ginawa uli sa'yo, abay, gantihan mo na. Sabi doon, yun ang turo ng mga Hudyo, turo ng mga Pariseo. Pero sabi ni Jesus, hindi 7 times. Ano 7 times? 70 times 7. Kasi akala ni Peter, 3 nga lang eh. Dinoble pa ni Peter, dinagdagan pa ng isa. Lord, kasi para sinasabi siguro ni Peter, Lord, ako hanggang 7 times ako magpatawad ha. Kung yung batas, 3, batas ng mga Hudyo, 3, ako 7.
Gusto yung tayo ni Peter, sabihin ni Jesus, ang galing mo, Peter. Wow, talagang napaka-forgiving mo. Kasi na-rebuke. Ang sabi ni Jesus, anong pito? Pitong pito. 70 times 7. Okay? Ano yung 70 times 7 na yan? Ibig sabihin, 490 times, ibig sabihin, yung pagpapatawad ng Diyos na gusto niyang gawin natin, walang limitasyon. Naintindihan natin yung, nakakasampu ka na, nakakadalawampu ka na, ha? Hintayin natin mag-490, ha? 491, pwede na kitang gantihan. Walang ganon. Ang ibig sabihin nito, pinatawad ka ng Diyos, matuto ka magpatawad. Kung ikaw pinatawad ka ng Diyos, hindi mo kaya magpatawad. Meron isang kwento. Ito si Madge Roda, mga kapatid, ay organist sa church, nagki-keyboard. Ito si Madge Roda, 70 years old. Now, one Sunday, alas 3 ng umaga, pumunta sa isang kainan, Dennis ang pangalan. Kasi bago siya pumunta ng church, nag-divo itong matandang ito. Hindi niya alam, may naghihintay sa labas na isang drug addict, lasing na nagbabasa rin ng pornographic magazine. Dahil nga drug addict, lasing sa drugs, ang tingin niya dito kay Madge Roda isang napakagandang babae. Ang ginawa nitong si James Bridle, 23 years old, sinakal niya itong si Madge Roda, inuntog yung ulo paulit-ulit sa sahig at ni-rape ng 23 years old na si James Bridle itong sa 70 years old na si Madge Roda. Pero, iniligtas ng Diyos itong si Madge Roda sa tiyak na kamatayan. Kasi panay ang prayer ni Madge Roda habang siya nire-rape nitong si James Bridle, Lord, help me! Lord, help me! Lord, help me! Hanggang sa parang natauhan nitong si James Bridle, ang sabi ni James Bridle, I also believe in God. But Satan is poisoning my mind. I need help. Hanggang sa tumakbo na itong si James Bridle, hinabol siya ng manager noong Dennis hanggang sa naipapulis. To make the long story short, nagkita sila sa korte. Nung nasentensya na si James Bridle ng 17 years na makulong, nilapitan siya ni Madge Roda. Ang sabi ni Madge Roda, I forgive you. I am giving you this Bible because I want you to know my Jesus who made me forgive you. You know what happened? Madalas dinalaw ni Madge Roda itong si James Bridle, naging magkaibigan sila. James Bridle, pero na-born again. That is the power of forgiveness. And only God can do that. Life application. Number 1, don't take revenge. Let God do it for you in His own way, in His own time. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Nung sinabi nung mga kapatid, patawarin mo kami, Joseph, sabi ng tatay mo, grabing dialogue ng mga kapatid, sabi ng tatay mo, patawarin mo kami, huwag mo daw kaming gantihan. Anong sabi ni Joseph? Am I in the place of God? Am I in the place of God? Para sinasabi ni Joseph, Diyos ba ako? Hindi ako Diyos para magparusa sa inyo. Ang Diyos lang ang pwede magparusa sa inyo. Alam ng Diyos kung anong nararapat para sa inyo. You intended to harm me. You meant bad for me. But God meant it for good, for the saving of many lives. Joseph learned that the evil actions of his 10 brothers made him strong and mature in faith and character. God meant it for good. Ano yung good na yon? The good of the character of Joseph. The good of the salvation of mankind from famine. Pangalawa, trust in the sovereign plan of God. Ano yung sovereign plan? Yung nakapangyayaring plano ng Diyos. God meant it for good when Joseph was sent to prison because of his rejection by Potiphar's wife. Ibinenta ng magkakapatid, itong si Joseph na bini ni Potiphar. Nung napunta kay Potiphar, yung asawa ni Potiphar, pinagtangkaan si Joseph na makipag-sex sa kanya. Tinanggihan ni Joseph na pahiya si Mrs. Potiphar, pinakulong. Nung pinakulong, doon sa kulungan, nakulong yung butler ni Pharaoh. So, ito ang nagbigay ng divine connection, si Butler, nagkaroon ng divine connection si Joseph kay Pharaoh. Naginip si Pharaoh na hindi maipaliwanag ng kahit na sinong pinakamatalinong tao sa Ehipto at si Joseph lang ang nakapag-interpret. Hindi ma-interpret ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh kung hindi yung nakasama sa kulungan si Butler. So, ibig sabihin, andon yung plano ng Diyos.
Kaya kung ikaw naguguluhan ka sa nangyayari sa iyo, magtiwala ka lang. Kasi alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Maaring hindi mo may paliwanag ngayon kasi yung mga bagay na hindi mo may paliwanag, dyan mas kailangan ang pananampalataya. Kasi kung kaya mo ipaliwanag lahat ng pangyayari sa buhay mo, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Trust in the sovereign plan of God. Pangatlo, bless those who persecute you. Bless those who persecute you. Hindi sinasabi ni Joseph na, okay na, absuelto na kayo. Hindi sinabi ni Joseph yon. Ang sinabi ni Joseph, hindi ako Diyos. Ang Diyos lang ang pwede magparusa sa inyo. Pero ako, pinapatawad ko kayo. Kung ano man ang bunga ng kasalanan nyo sa akin, ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Di ba naging ko, sasabihin ko hindi dahil nakagawa sa iyo ng kasalanan yung isang tao at pinatawad mo, all is well. Tapos na. Hindi. Ang sabi sa Galatians 6:7, you reap what you sow. Aanihin mo ang bunga ng iyong ginawa. Kung gumawa ka ng kasalanan, tandaan mo, may parusa yan sa Diyos. Hindi ikaw magpaparusa. Ang Diyos ang magpaparusa. Ang dapat mong gawin, magpatawad. Kaya, mga kapatid, ang sabi doon sa Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse. Okay? Pangapat, look unto Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Tumingin kayo sa Panginoon dahil si Joseph sa Old Testament, siya yung tinatawag natin na prototype. Ibig sabihin siya yung similar or parang pine-prepare niya ang New Testament sa pagdating ni Jesus Christ. So si Joseph at si Jesus Christ halos magkapareho ang kanilang mga karanasan. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. In conclusion, mga kapatid, I'm sure you are familiar with Tim Tebow. 10 beses ko na yata na ikwento to. Si Tim Tebow, anak siya ni Pam and Bob Tebow. Nagkaroon sila ng 4 na anak. 1985, they went to the Philippines as missionaries in Mindanao. Kaya lang, nung nasa Mindanao na sila, nabuntis itong si Pam Tebow kay Tim Tebow. Ang nangyari, si Pam Tebow nagkasakit ng amoebic dysentery. Itong si Pam Tebow na comatose. And she received strong drugs to combat the infection, ang sabi ng mga doktor. So itong mga gamot na ito, it resulted to severe placental abruption. Na-damage yung baby. Kaya ang sabi ng mga doktor, kailangan magpa-abort ka. Kasi kung hindi ka mag-a-abort, yung laso, yung infection kakalat sa katawan mo, mamamatay ka. Kung itutuloy naman natin, drugs na yan, definitely, mamamatay yung baby. Pero ang sabi ni Pam Tebow at ni Bob Tebow, Lord, we trust in you. We do not want this baby to be aborted. So they stopped the medication at si Pam Tebow pumunta dito sa Manila 7 months na bed rest. Until she gave birth to Tim Tebow. Ang sabi ni Bob Tebow, Lord, give me a son. Give me my son, and I promise you, I will give him back to you to serve you. Yun ang sabi ni Bob. Ngayon, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Bob Tebow, yung tatay ni Tim, nabuhay si Tim. Pero si Tim Tebow, nung baby, malnourished. Hindi nila alam, si Tim Tebow, he will grow up to be 6'3", 235 pounds, and superstar in football. So, naging superstar si Tim Tebow. Siya yung nagpauso nung dito sa ilalim ng mata. Nakalagay dyan, John 3:16. When Tim Tebow wore John 3:16 on his eye black, during the 2009 championship game, over 92 million people looked up that verse on Google. That means 92 million people heard the gospel because of one man took a stand. Okay? Si Tim Tebow rin ang nagpauso nung bago magsimula ang game, nakaluhod. Ibig sabihin, a posture of prayer. Na halos lahat ngayon ng mga football players ginagawa bago magsimula ang game. Si Tim Tebow, dahil nga siya ay talagang naging preacher of the gospel at siya ay talagang matino,
chastity, hindi siya nakikipag-sex, kaya siya binibreak nung kanyang mga unang naging girlfriend kasi hindi siya nakikipag-sex. Naging karelasyon niya si Miss Universe, Demi Lee Neil Peters, Miss Universe 2017, and after a few years, sila'y kinasal. Si Tim Tebow nakakuha ng Miss Universe. Hindi pa natapos doon. Si Tim Tebow, bumalik ng Mindanao, nagpatayo ng ospital sa Davao. The Tebow Pure Hospital. At gumagamot, nagpapagaling ng mga bata na may mga sakit libre. Because Tim Tebow loved the Philippines so much. And that is the power of the sovereign grace of God over the life of Tim Tebow. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Two verses that summarize the life of Joseph. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Grabe itong verses na to. I know the plans I have for you. This is my memory verse when I was in college. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Listen to this. God may hurt you, but He will never harm you. Plans not to harm you, but to give you a hope in the future. And you combine it with Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Wow! Kahit ano nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ikaw nasa Panginoon ka, all things work together for your good because you love God and He has called you to His purpose. The story of Genesis is the story of God. His plan, His purpose, and power revealed to all generations. It is a story of grace, love, and forgiveness by a sovereign God who rules and reigns in the universe. Hallelujah. By grace